Ilang mararahas na krimena ang naganap sa loob mismo ng iba't ibang mall sa bansa nitong mga nakaraang taon. Nariyan ang mga pagnanakaw at maging mga insidente ng pamamaril. Ang tanong tuloy ng marami, hindi na ba ligtas mamasyal sa mga mall ngayon? Narito ang report. Oktubre noong 2009 nang pasukin ng mga magnanakaw na nagpanggap pang mga pulis ang tindahan ng mga relo sa Glorieta sa Makati. Ang 6 na lalaki, armado ng mga M16 rifle at granada. Isa ang namatay at isa ang sugatan sa insidente. Setyembre 20 naman taong 2011 nang mabulabog ang mga mamimili sa loob ng SM City, Pampanga. Hindi dahil sa nakawan, kundi sa pamamaril ng isang 13 taong gulang na binatilyo sa kaibigan niyang minor de edad rin. Pagkatapos patayin ang kaibigan, nagbaril din sa sarili ang binatilyo. Patay sa insidente ang 2 binatilyo. Kinwestiyon na noon kung paano nakalusot sa mall security ang ginamit na kalibre 22 na baril ng minor de edad. Isang money changer sa Robinson's Galleria sa Quezon City naman ang niloban ng masasamang loob. Marso noong nakarang taon, walang habas na nagpaputok ng baril ang mga salarin at nagpasabog pa ng granada. Isang patay habang 6 naman ang sugatan sa insidente. Enero 26 nang mabulabog na naman ang mga mall-goer nang maganap ang nakawan sa SM Mega Mall. Binasag ng ilang armadong lalaki ang jewelry display ng tindahan ng alahas sa loob ng department store. Nagpapatok pa sila makaraang makuha ang mga alahas upang magkagulo ang mga tao at maging mas madali ang kanilang pagtakas. Lumabas sa investigasyon na binili ng mga salarin sa loob mismo ng mall ang liabe tubo na pinambasag sa mga eskaparate. Ikinababahala naman ng marami kung paano nailusot sa mall ang baril ng mga salarin. Dapat yung gadget nila talaga madidetect kung ano yung mga nasa katawan ng tao. Suhestyon naman ng ilan, pati raw sana mga bata at kanilang gamit ay ma-inspection rin. Kailangan pa amin nga ubing kada kwa, kailangan ma-check up kumata no. Siyempre amumura kita gantat ke ado mo dya paraan nga pangikuan dati kwa. Dahil sa insidente sa Mega Mall, pinaigting na ang seguridad sa ilang mall sa Cebu at Ilocos Norte. Sa Baliwag, Bulacan naman, nagsagawa ng surprise inspection ng Baliwag Pulis sa ilang tindahan ng alahas doon. Payo ng pulisya, huwag ilagay sa iisang lugar ang mga alahas, lalo na yung may malalaking halaga. Isa raw itong paraan para matagalan ng mga magnanakaw at para maiwasan ding matangay ang mga alahas na malaki ang halaga. Bukod sa inspeksyon, pinulong din ng PNP ang mga mall guard para sa paghihigpit ng seguridad. Kasama dito ang tamang pagkapkap sa mga pumapasok sa mall at tamang koordinasyon sa PNP sakaling nilolooban ng mga ito. Mungkahi naman ang Eastern Police District dito sa Maynila. Bukod sa itinalagang security group sa loob ng malls, dapat raw mag-deploy na rin sila ng mga tauhan para sa dagdag seguridad. Nakipagpulong naman ang PNP Civil Security Group sa mall at campus security managers ng Metro Manila. Pinag-usapan nila kung paano paigtingin ang seguridad sa mga paaralan at mall sa Kamaynilaan. Ayon sa pulisya, kailangan na magdala ng armas ng mga gwardya. Samantala, tukoy na raw ng mga pulis ang 2 sa mga suspects sa nangyaring panloloob sa Mega Mall. Ayon ito sa Eastern Police District Head Chief na si Miguel Laurel. Lumabas ang mukha ng 2 suspects sa kanilang rogue gallery o talaan ng mga dati ng kriminal.